Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Atty. Jeff Martinez at para po sa unang segment ng Bista, ang pag-usapan po natin is yung nagiging issue ng paglagay sa Witness Protection Program ng mag-asawang Diskaya. Ngayon po, ang dating chairman o chairperson ng Blue Ribbon Committee, si Senator Marcoleta, ay gustong ilagay sa Witness Protection Program yung mag-asawang Diskaya. Naging issue po ito dahil nung nagpalit po ng liderato yung Senado, hindi po sinang-ayunan ng mayorya at specifically si ng bagong Senate President Tito Soto yung pagrekomenda sa DOJ para maging state witness yung mag-asawang Diskaya. At pinag-usapan po bakit po daw minamadali o bakit nirekomenda ni Senator Marcoleta o ng minorya, kasi po ang nakikita natin na pabor ngayon sa pagsailalim sa Witness Protection Program ng mag-asawang Diskaya is specifically si Senator Marcoleta at saka si Senator Cayetano. Pero ang tanong po dyan is, dapat nga bang ilagay sa Witness Protection Program yung mag-asawang Diskaya? Qualified ba sila? Para sa akin po, hindi. Yung Witness Protection Program po kasi is bumabagsak po dun sa Republic Act 6981 kung saan pwede pong maging witness actually dalawang klaseng witness siya, no? Yung isang general witness for the state and yung state witness. Yung general witness po, hindi po papasok dyan yung mag-asawang Diskaya kasi ang requirement para maging general witness ka ay wala kang kinalaman doon sa o hindi ka nag-participate doon sa krimen. So yung general witness po, alam niya kung ano yung nangyari pero hindi siya kasabwat o hindi siya kasama doon sa mga gumagawa ng krimen. Kaya po kung i-rekomenda na pumasok sa Witness Protection Program yung mag-asawang Diskaya, babagsak po sila doon sa tinatawag na state witness. At doon nga po sa qualifications ng state witness is hindi ikaw yung dapat na pinaka-guilty o hindi ka isa doon sa mga pinaka-guilty. Kung titignan po natin ang rason kung bakit daw pinopush na maging state witness sila is dahil meron tao sa likod ng mga Diskaya na posibleng siya yung nag-order na nagawin itong mga katiwalian sa gobyerno na to. So, ang tinitignan natin o ang tinitignan ng ibang senador is merong mas mataas na opisyal na gusto nilang mahuli kaya pinupush nila na maging state witness yung mga Diskaya. Ang problema po dito is hindi talaga papasa sa aking pananaw na state witness yung mga Diskaya dahil hindi po sila pwedeng sabihin na hindi sila yung most guilty. Bakit po? Yung mga Diskaya po kasi sila yung representante ng mga kontraktor na gumagawa ng kalokohan, no? So yung kumpanya nila base doon sa lumalabas sa balita ngayon tsaka sa investigasyon, meron pong mga kumpanya na sumasama sa bidding at nananalo pero may mga ghost project pala. So yung flood control project na ipanalo nila, hindi naman pala nila ginagawa. Ngayon, kung isipin natin, merong 100 million para sa isang proyekto. Ang base po sa investigasyon, nagiging hearing sa Kamara at sa Senado, yung 30% pumupunta dun sa isang politiko. Pwedeng congressman, pwedeng senador, hindi natin alam, no? Pero yun yung kwento. So 30% na pupunta sa politiko. Yung 10% dyan, malamang pumupunta dun sa DPWH na kasabwat nitong mga contractor na to. So, ang natatanggal po kagad is 30%, tapos 10%, 40% po nung value ng proyekto ang napupunta kagad dito sa mga government officers and officials. Yung 60%, maniniwala po ako na
hindi most guilty yung mga contractor na ito kung meron pang proyekto na ginawa. Sabi natin, pwedeng substandard, pero yung 60% most ng halaga na yun ginamit nila sa proyekto. Kung ganito po yung nangyayari doon sa mga proyektong yun, siguro po posible na hindi sila least guilty. Ang problema, may mga proyekto po na tinatawag nating ghost project. So may mga proyekto na tinanggap nila yung kabayaran pero wala naman silang ginawa. So binulsa po nila ngayon itong 60% na pera ng mamamayang Pilipino kahit po walang proyekto na lumabas. Kaya kung titignan po natin kaagad doon pa lang, hindi naman sila pwedeng masabi na least guilty. Kasi 60% nung pondo ng sambayanan na naka-allocate sa proyektong yon napunta lang sa kanila. Kahit po sabihin natin siguro na 40% lang yung napunta sa kanila doon, hindi pa rin po sa aking pananaw matatawag na least guilty o not most guilty itong mga contractor na to. Kaya sa aking paningin, tama lang po na hindi sinang-ayunan ng mayorya at ni Senate President Soto yung pag-endorse para maisama sa Witness Protection Program itong mga diskaya. Maraming salamat po at sana may natutunan kayo dito sa segment na to.